Sa video na ito malalaman niyo ang kwento ni Ate Nene, isang OFW na may nakakatakot na karanasan sa aswang na wakwak, isang bangungot na tila totoo, at isang desisyon na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa kanyang paglalakbay makikilala niya ang isang misteryosong matanda na may alok na solusyon kapalit ng kanyang pinakamahalagang alaala. Paano nga ba haharapin ni Ate Nene ang takot na ito? At ano ang magiging kapalit ng kanyang desisyon? Alamin natin sa kwentong ito. May kilala akong isang OFW na may nakakatakot na karanasan sa aswang. Si Ate Nene ay kasambahay sa Malaysia. Matagal na siyang nagtatrabaho doon, kaya medyo nakakaangat na rin sa buhay yung pamilya niya sa Pilipinas. Ang sabi ni Ate Nene, may isang taon na siyang binabangungot ng aswang. May nakikita raw siya sa panaginip niya na isang halimaw na may mahabang dila. Ang dila raw nito ay nakasuksok sa bintana ng kwarto ng anak niya. Tapos yung dulo ng dila ay nakadikit sa tiyan ng anak niya. Ang sabi raw ng aswang ay kakainin niya ang anak ni Ate Nene. Kapag nagising si Ate Nene ay tatawag siya sa anak niya at magagalit ito dahil hindi siya pinapahinga. Hindi raw alam ni Ate Nene kung anong ibig sabihin ng bangungot niya. Dahil matagal na siyang wala sa Pilipinas, kaya hindi na niya alam ang mga bagong kwento tungkol sa mga aswang. Doon sa Malaysia ay may isang tindahan na binibenta ay mga lumang libro. Minsan ay napadaan doon si Ate Nene at nakita niya na may isang Tagalog na libro. Binili niya ito at doon niya nalaman na may aswang nga na nangunguhan ng bata sa pamamagitan ng dila nito. Ang tawag sa aswang na iyon ay wakwak. May mga nakasulat din sa libro kung paano mapapatay ang wakwak. Kailangan daw ay may anting-anting na babasagin sa harap ng wakwak. Tapos ay sasabuyan ng asin ang katawan nito. May nakita rin si Ate Nene na anting-anting na pwedeng makuha sa isang matandang albularyo. Pero ang kapalit daw ng anting-anting ay hindi na makakauwi sa bayan ng wakwak ang taong gagamit nito. Hindi na intindihan ni Ate Nene ang ibig sabihin noon. May nakilala si Ate Nene na kapwa kasambahay din sa Malaysia. Si Ate Lita, naging magkaibigan sila at madalas na nagkukwentuhan kapag day off nila. Sabi ni Ate Nene, ang madalas daw ikwento ni Ate Lita ay yung mga anak nito. Dalawa raw ang anak ni Ate Lita at sobrang miss na raw niya ang mga ito. Tinitiis lang niya na magtrabaho sa ibang bansa para sa kinabukasan ng mga anak niya. Isang gabi, ka-video call ni Ate Nene ang pamilya niya. Sabi niya ay nakatalikod daw sa kamera yung anak niya. Tapos biglang naalala ni Ate Nene yung bangungot niya. Nanginig daw siya sa takot at pinapaharap niya yung anak niya. Pero ayaw daw humarap. Tapos nakita niya na may anino na parang dila na nakadikit sa tiyan ng anak niya. Sumigaw si Ate Nene at nagalit sa kanya yung anak niya. Sabi raw ng anak niya ay pinapagalitan siya ng tatay niya dahil sa kakatawag niya. Doon lang napansin ni Ate Nene na umiiyak na pala siya. Tumakbo siya palabas ng bahay at hindi niya na malaya na nakapambahay lang siya at nakapaa. Ang nasa isip niya lang ay yung anting-anting na nabasa niya sa libro. May naalala siyang kakilala na nagsabi sa kanya na may shortcut sa bayan sa pamamagitan ng pagdaan sa ilalim ng tulay. Naghahanap siya ng daan papunta sa ilalim ng tulay at nakita niya na may maliit na butas sa gilid ng tulay. Pinasok niya yung butas at nagulat siya dahil may daan doon. Medyo madilim pero natatanaw niya yung dulo. Naglakad siya at habang naglalakad ay may nakasalubong siyang matandang babae. Sabi ng matanda ay may nakikita raw siyang halimaw na nakadikit sa anak ni Ate Nene. Sabi pa ng matanda ay malakas daw ang wakwak na iyon at marami ng batang kinain. Pero tutulungan daw niya si Ate Nene, kailangan lang daw na ibigay sa kanya ni Ate Nene ang pinakamahalagang alaala nito. Nagdadalawang isip si Ate Nene pero naisip niya yung anak niya. Kaya pumayag na siya sa gusto ng matanda. Sabi ng matanda ay may kakilala raw ito na may anting-anting na kailangan ni Ate Nene.
Kailangan lang daw na mahawakan ni Ate Nene ang anting-anting at sabihin na para sa wakwak na gustong kumain sa anak niya. Pagkatapos ay basagin sa harap ng wakwak at sabuyan ng asin ang katawan nito. Sinabi ni Ate Nene na may kilala siyang may ganong anting-anting. Ang pangalan daw ay Ate Lita. Nagulat yung matanda at tinanong si Ate Nene kung ano ba ang pinakamahalagang alaala niya. Ang sabi ni Ate Nene ay yung araw na isinilang niya ang anak niya. Tumawa raw yung matanda at sinabing tama ang hinala niya. Si Ate Lita ay may anting-anting na kapareho ng kailangan ni Ate Nene. Dahil may anak din si Ate Lita na gustong kainin ng wakwak. Kaya lang ay mas pinili ni Ate Lita na hindi na lang umuwi sa bayan ng wakwak kaysa mahuli ng wakwak na nasa ibang bansa siya at walang magtatanggol sa mga anak niya. Sabi ni Ate Nene ay hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at nagawa niya ang sumunod na ginawa niya. Pinahuli niya sa mga pulis si Ate Lita. Sinabi niya na illegal immigrant ito at hindi marunong mag-Ingles. Totoo naman yon dahil hindi naman talaga marunong mag-Ingles si Ate Lita. Nahuli nga si Ate Lita at bago ito ipadala sa Pilipinas ay pinuntahan muna ni Ate Nene yung bahay ng amo nito. Sinabi niya na may anting-anting si Ate Lita sa ilalim ng kama nito at kailangan niyang makuha yon. Nakuha niya yung anting-anting at ginawa niya yung sinabi ng matanda. Pagkatapos ay nagpunta siya sa bahay ng albularyo at sinabi niya yung pangalan ng wakwak. Doon niya nalaman na ang ibig sabihin pala ng hindi na makakauwi sa bayan ng wakwak ay hindi na makakapasok sa bayan ng wakwak. Dahil sa ginawa ni Ate Nene ay naligtas ang anak niya. Pero siya naman ang naging outcast sa lugar nila. Natatakot ang mga tao sa kanya dahil sa ginawa niya kay Ate Lita. Naging biktima rin siya ng chismis at kung ano-anong kwento ang lumabas tungkol sa kanya. Ang sabi ni Ate Nene ay binabangungot pa rin siya ng wakwak. Nakikita niya ito sa panaginip niya at naririnig ang boses na nagsasabing kakainin din siya nito. Naririnig din niya ang boses ng matanda na nagsasabing ibabalik siya nito sa Pilipinas kapag binigay niya ang pinakamahalagang alaala niya. Ang problema ay hindi na niya maalala kung ano ang pinakamahalagang alaala niya. Ang sabi ni Ate Nene ay natatakot siya para sa anak niya dahil baka isang araw ay magising na lang siya na wala na siyang alaala ng anak niya. Dahil ibinigay na niya sa matanda ang pinakamahalagang alaala niya. Dahil sa ginawa ni Ate Nene ay natatakot tuloy ang pamilya namin na magtrabaho sa ibang bansa. Baka kasi magaya kami sa kanya. Nakakatakot isipin na sa pagnanais nating protektahan ang mahal natin sa buhay, minsan ay may kapalit na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod, ingat at baka may wakwak din sa paligid mo.